Ayan, bale napakondisyon natin yung ating sasakyan mamaya papuntang Ilocos. Palit muna tayo ng gulong para safe ang ating travel. Kaya nang palitan ng gulong niya dito. Okay, tapos na po kami sa Mambaniteo. Uwi na. Tapos pupunta na kami sa Ilocos. See you later, Ilocos. Bye-bye. Pakaingatan mo po ang sakyang ito. Saan man makarating, lagi mong ilalayo sa mga sakuna. Nasa ngayon, Ama, makabalik sila at makapaglingkod ng tapat sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo po ang magmamaningo ng sasakyan ito. Lagi mong itutulog na magising sila. Huwag silang matulog na laging inaanto. Nasa ngayon, Ama'y makarating sila sa kanilang kanunganan. Ama, patawad po sa maraming pagkukulang at pagkakasala. Nawa, Ama, itulog mong lagi kaming tapat at naglilingkod sa iyo. Panginoong Jesus, tulungan mo rin manatiling tapat ang mga anak. Ipagkaloob mo rin po ang mga biyaya at pagpapala. Nasa ngayon, magamit kami sa aming paglilingkod sa pang-araw-araw ng aming buhay. Ama, ang lahat aming apong tinanggap sa pangalan ng Jesus. Dakila namin tagapagligtas. Amen. Okay. Halos nasa tuktok na pala ng Pilipinas itong pupuntahan natin at ayon kay Google Map, nasa 11 hours yung magiging biyahe natin. Pero depende pa rin to sa mga magiging stopover natin. At nagpa-full tank na nga pala tayo dito ng 2,400. Tingnan natin kung saan naabot ang una natin Okay, bali full tank. may sitwasyon tayo ngayon dito. Kailangan nating tanggalin tong tinted. Tatanggalin muna natin para safe tayo sa biyahe. Kahit na pumangit, okay lang. Malaga safe. Okay, diskartehan niyo muna yan mga kapatid. Saan dapat yan? Ako bitin to, pero Ha? Ano na? Tumali. Okay. Guhidin mo dyan kay Aldrix pataas. Yan. Ayos na dito, Kel. Okay. Okay, see. Umiwanag na. Oh, sala ko yan. tama. Sita na yan. Okay. Wanag na siya. Okay, tingnan natin sa unahan. Naging cyclops na po ang ating sasakyan. Okay na yan kaysa ano. Okay na yan, bike. Okay, let's go.
Yan, okay na yung salamin natin. Tingnan mo naman, pag dito ka titingin sa ilalim, sa may tint, ang dilim talaga oh. Pero pag dito sa ibabaw yung tinanggal nating tint, ang linaw, nakita na yung kalsada. Buti na lang nagawa natin ng paraan, okay? Diretso na natin yung biyahe natin. Let's go! Okay, bali nakapag-load na tayo ng RFID. Ang ating niload ay 1,000 kasi meron 200 na balance. Bali 1,200. Sabi bali ka na daw yun. Ang sarap talaga bumiyahe pagkahating gabi oh. Ang luwag ng kalsada, walang ka-traffic. Kaya pag-aalis kami laging ganitong oras ng madaling araw para hindi hassle sa biyahe. Biruin mo, 2 hours pa lang kaming nabiyahe pero andito na kami sa NLEX. Okay, stop over muna tayo dito. Palita dyan. Oh, CR muna, CR. Kamusta nga ang baby dyan? Kamusta ang baby dyan? Oh, tulog. Baby Teo, oh. Ate Calix. Ate Mekay. Ayaw akong palis eh. Teo, matay si Teo. At yun na nga, hindi natin namalaya, nakakatulog na pala tayo ng ilang oras. Paggising natin may liwanag na at mag-aalas 7 na nga pala ng umaga at andito na tayo sa may part ng Ilocos Sur. Bale, mula sa atin sa Laguna ay bumabiyahe na tayo ng 7 hours. Okay, picture na tayo dito. At sabi ni Google Map, mula dito sa Ilocos Sur Arc ay babiyahe pa tayo ng 5 oras mahigit papuntang South Beach sa Pagudpod sa Ilocos Norte, ang una nating destinasyon. At dahil medyo malayo-layo na rin ang ating nababiyahe, nakaramdam na ng gutom ang ating mga kasama. Kaya sabi nila maghanap daw tayo ng spot na pwede natin matigilan para makakain na tayo ng umagahan. May dala na nga pala tayong pagkain, spot na lang ang ulang. Kaya hahanap na tayo ngayon kung saan ba pwede dito tumigil. Yan, parang maganda dito sa lugar na to, may dagat, maganda yung view. Hanap tayo dito na pwede natin maparkingan. Tara. At ito parang pwede dito. Merong view deck dito. Tingnan natin. Parang okay dito kumain. Parang may maparkingan tayo. Ayos. Parang ang ganda talaga ng tanawin dito oh. At buti na lang wala pang nakapwesto. Kaya dito na lang tayo. Tara, tirahin na natin to. Baka matira pa ng iba. Gumagahan muna tayo guys. Yan. Mga kapatid, baba muna kayo. Kakain muna tayo.
At ito nga pala ang aerial view ng spot na natigilan natin ngayon. Ang ganda dito, may view deck, tapos ang angas ng mga rock formation, tapos yung dagat, ang linis, asul na asul. Parang gusto ko na maligo dito eh. Dito na lang kaya tayo. Kaya lang, pangarap talaga natin marating yung pagudpod. Kaya kain muna tayo para may lakas ulit tayo sa biyahe. Tara, kain na! Okay, tapos na tayo kumain at naipahingan na rin natin yung ating sasakyan. Kaya tara, tuloy na natin yung biyahe natin. Wala ba? Nasa painting ano? Tayo ay dadaan na ngayon sa isa sa makasaysayang bridge dito sa Ilocos, ang Banawang Bridge o mas kilala sa pangalan na Quirino Bridge. Ito ay ginawa upang palitan ang Old Quirino Bridge na nasira ng mga bagyo. Ito ay may habang 456 meters na nag-uugnay sa bayan ng Santa at bayan ng Bantay. Sinimulan ang construction nito noong 2007 at natapos naman noong 2009. Ang tulay na ito ay isa sa mga landmark dito sa Ilocos Sur dahil ang tulay na ito ay napakalaki ng pakinabang sa mga motorista upang makatawid sa Abra River at makapunta sa ibang bayan. At andito na nga pala tayo ngayon sa bayan ng Bantay. Kasunod na nito ang bayan ng Bigan City na isa sa mga tourist spot dito at kung saan tayo ay tumigil sa isang gas station para jumingle. Dahil marami tayong jumingil ay napahiya tayo dun sa gas station kaya nagpa-diesel tayo dun ng 500 at ngayon ay nagpapa-diesel na ulit tayo. Bali pa 3 diesel na natin to dahil napansin natin habang nalayo yung biyahe natin ay pamahal ng pamahal yung mga gas station dito, kaya dito ay nagpa-full tank na tayo. Tingnan natin kung hanggang magkano ang may sasagad na diesel dito. Bale, sumagad nga pala ng 2-3 yung pa-full tank natin dito.
At ang total na ng napapadiesel natin ay 5.2 dahil 2.4 sa Alaminos, 500 sa Ligan, tapos 2.3 dito. Bali 5.2 ang total ng napapakarga nating diesel. Okay. Nakita ko natin ang Ilocos Windmill. Ayun. Dalawang beach pala ang pwedeng puntahan dito sa Pagudpod, ang Blue Lagoon at ang Saud Beach. At napag-alaman namin na mas okay daw dito sa Saud Beach kasi mas malinis tsaka mas pino yung buhangin, kaya dito kami naghanap ng may stayan natin ngayong gabi. Plano sana namin ay yung private resort na may pool para makaligo yung mga kids natin, kaya lang ang mga private resort pala dito bawal magdala ng pagkain, bawal din magluto, kaya naghanap na lang kami ng transient yung kasya kami lahat, kasi yung mga transient dito pwede magluto, pwede magdala ng pagkain, kaya ayun na lang ang napag-decision na namin na puntahan. Okay din naman, kagaya nito, tingnan natin to. Sir, kayo po may-ari? Ay, sir ang may-ari. Di po lang agad ng aso. Parang bagong gawa tong transient ni Kuya. Hindi pa nga yata tapos. Tara, tingnan natin yung loob. Tapos ito po ang room. Ilan kayo, sir? 15 po yata kami. 15? Magkano po ba yung ganun? Magkano ho? Yung Ganyan. 3-5 lang, sir. Ray's Place. Kayo po si Kuya Ray, Kuya? Yan po si Kuya Ray. Siya may-ari nitong transient na kukunin natin. Ang ganda ng dagat dito. Tapos, pag nag-avail ka ng 2 room, meron kang free na cottage dito. With beachfront. Yan, ang ganda oh. Yan. Ganda oh. Pinong-pino ang buhangin.
Tapos meron ka pang view na windmill. Sarap. Okay, tingnan naman natin yung mga room dito. Sabi ni Kuya Ray, 3.5 daw yung isang room. Pero binigay na lang niya sa atin ng 5K yung dalawang room. Bait niya. Ito yung room oh. Dalawa ang kama sa isang room. Tapos meron na din sariling CR yan. Tapos air condition na din. Okay na to. Tara, baba na natin yung mga gamit natin para makapagpahinga na tayo. Ang layo na kasi ng biniyahe natin. Hindi na tayo maghahanap ng iba. Okay, tingnan naman natin tong aerial view dito sa South Beach. Bale, weekdays nga pala tayo nagpunta dito kaya parang kakaunti yung tao. Ewan ko lang kung weekends tsaka summer season. Sa ngayon kakaunti kaya enjoy na natin yung pagkakataon. Yan, at naglaro na nga agad ang ating mga kids. Ganda naman dito. Kita nyo dyan ang windmill. Maglagay muna tayo ng tent kasi sobrang init pa para may masilungan yung mga kids natin. Kawawa naman. Ano po? Sasayan po namin to. Mga palaman dito na. Jet ski, jet. Ito po mga contestant. Contestant. Ayan na, ang premyo ay ulo ng tambakol. Hop! Dumating na mga kasalo. Ang gagamitin namin jet ski. Kasalo. Mas sa likod kita man. Tingnan pa. Dito na lang kaya ako. Di ba pwede naman dito doon? Kuya lang. Dalawa ba kayo dito? Andiyan pala ako.
sila. Tapos ito ang aking mga alagis. Mga alaga, mga batuta. Ano si Teo, tuntua. Pero ang ganda ng dagat, hindi nakakasisi. Ano? Kahit pagod na pagod. Mamaya tayo tulog. Oo, mas maganda pa nga yung tubig alat. Teo! Alam, madapa ka. Hindi naman yan masama. Sobrang saya ng pagsakay natin dito sa banana boat. First time kasi ng lahat, kaya sobrang saya ng experience natin. Bale 2.5 nga pala yung binayaran natin dito for 20 minutes at okay naman, sulit. Sobrang nag-enjoy ang lahat. Okay, let's go!
Okay, luto na tayo ng pagkain natin ngayong gabi. Mga kuya, tignan naman natin ngayon yung ating mga pang-ulam. Ano na ba ba silang mga pang-ulam natin dyan? Master Chef. Tigam. Oh, sarap yan. Buka nga ngayon. Master Baker. Boss, ano ang bahay? Yan ba ang ating ulam namaya? Sarap. Sarap ng ating ulam namaya. Tapos beach. Yeah. Ano ho, ang pang main event. Ang yellowfin. Okay. Oy. Yan po ang ating cook. Ganun po naming Diyos, maraming salamat po sa mga biyaya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Game. Okay, tara, kain na. Cheers! At dito na muna natin tatapusin ang day 1 ng ating Ilocos Adventure. Sa day 2, abangan ang pagpunta natin sa Patapat Bridge, Bangi Windmill, at ang Ilocos Sand Dunes, at ang pagpunta natin sa Bigan. Okay, let's go! You tried it.